Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Bitag Dean at kasama ko ngayon si Bitag Tonet. Kami po muna yung pansamantalang makakasama nyo dito sa hashtag Ipabitag Mo dahil hanggang ngayon po ay abala pa rin po si Boss Ben. Gayon na rin si Bitag Kate na hindi natin kasama ngayon. Tayong dalawa lang, Ma'am Tonet, ngayon. Oo. Opo. Kaya natin to. Oo, yes. Okay, pero bago natin imbestigahan ang mga sumbong, nais muna nating pasalamatan ang ating Bitag, ang partner sa public service. Panoorin po muna natin to. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga sponsors na patuloy pong nakikipagtulungan sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Maraming salamat. Para sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kami matatagpuan sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. So Ma'am Tonet, simulan na natin to. Okay, so anumang problema, reklamo at sumbong, bibigyan ng agarang solusyon at aksyon ng nag-iisang pambansang sumbungan sa ngalan po ni Bitag Ben Tulfo. Ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Magkapatid mula Ilocos Sur gustong makausap ang kanilang tatay. Tulong at sustento para sa PWD na kapatid, mabibigay kaya? OFW sa Oman, may sakit nang nararamdaman. Bitag, tulong, gusto ko nang umuwi ng Pinas. Taxi driver, gustong tubusin ang kanyang lisensya. Desisyon ng LTFRB para sa parangkisa ng taxi, hinihintay pa ng LTO. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Para sa ating unang sumbong din, medyo maselan to. Kaya medyo nag-iingat ang Bitag rito, lalo na usaping pamilya. Yes. Alam mo naman ang Bitag tayo dito ay pro-family. Tama. Ayaw natin nagkakawatak-watak yung pamilya. Okay? Ayaw kasi ng Bitag na yung palalain natin yung tampuan o alitan na mayroon dun sa isang pamilya. Subalit ang Bitag, bukas ang tenga at handang makinig pagdating sa ganitong klase ng problema. Ibig sabihin, hindi natin tinatanggihan. Welcome pa rin, bukas ang ating tenga sa pakikinig. Oo. Mula Ilocos Sur, dumayo pa dito sa Maynila si Angelo Bonifacio upang manawagan sa kanyang ama, upang tulungan at sustentuhan ang kanyang kapatid na may karamdaman. Panawagan ng kapatid, panoorin natin to. Ako po ay lumalapit sa hashtag Ipabitag Mo para ireklamo ang aking ama na si Alberto Bonifacio. Sa taong 2000, dinabandonaran na po kami ng aking ama sa kadahilan na nag-away po sila ng aking nanay. Simula noon, hindi pa na po siya nagbibigay ng sustento sa amin. Noong 2014 po, na pina-hospital po na, yung pina-check up po ng lola ko po, yung kapatid ko. Kaya nalaman niya pong may disability po sa pag-iisip. Before po silang maghiwalay ng magulang ko po at yung tatay ko, ng nanay ko at yung nanay ko po at yung papa ko, talagang may napapansin na po kami na psychosocial disability po talaga yung kapatid ko po. Pumunta po ako dito, hindi po para sa akin, kundi po para sa kapatid ko. Dahil naawa po ako, ang gusto ko po sana mangyari na sustentuhan niya lang, kahit konting sustento lang po sana, buwan-buwan, sa aking kapatid. Dahil anak niya naman po yun, laman at dugo niya.
Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, so mula pa Ilocos Sur, makakasama natin ngayon live sa ating studio si Angelo. Magandang araw sa iyo, Angelo. Magandang araw din po, sir. Kamusta ka naman, Angelo? Pumunta ka pa dito sa Maynila para lang ipaabot yung panawagan mo sa tatay mo. Yes, sir. Gusto ko lang po kung talagang idulog po yung reklamo ko po dito sa himpilan po ninyo dahil po sa pagiging abusado po ng aking ama. Kasi Sir Alberto Bonifacio po. Okay, siguro bago natin siya, kumbaga, kausapin, no? Narito yung ilang detalye muna na binigay mo sa amin. So, babasahin ko para maintindihan ng viewers natin, no? Yes, sir. So, taong 2000, nang maghiwalay ang mga magulang ni na Angelo at Mark Bonifacio dahil sa hindi pagkakaunawaan. Mula noon, hindi na raw nagbigay sa kanila ng sustento ang kanilang ama na si Alberto. Ayon kay Angelo, mayroon na raw ibang pamilya ang kanilang tatay. Taong 2014 nang ma-diagnose ng psychosocial disability ang kapatid ni Angelo na si Mark. Sa parehong taong ding yun ay naulila ang magkapatid matapos pumanaw ng kanilang ina. Ay, nakakalungkot naman. Nais lamang ni Angelo na manawagan sa kanyang ama na si Alberto upang humingi ng tulong para sa kanyang kapatid na may karamdaman. So, ibig sabihin, matagal mo nang hindi nakikita at nakakausap yung tatay mo simula nung maghiwalay? Opo, Tama? sir. Opo. So, that was year Tama po yun, sir. 2000. Yes po, ma'am. Tama po. Ilang taon ka nun? Siguro nasa 4 years old po ako. Tapos po yung kapatid ko po is 3 years old po. So, kayong magkapatid, napunta kayo sa poder ng ina nyo, ng nanay ninyo. Opo. Mag-isa lang po kasi yung nanay ko po na tataguyod po sa amin simula po nung naghiwalay po sila ng tatay ko. Pwede ko bang malaman anong naging trabaho ng nanay mo para suportahan kayong magkapatid? Nung una po, dito siya sa Maynila nagtrabaho. Nakatulong po siya. Tapos po, ngayon po... Pumasok bilang kasambahay. Opo, Kasambahay. bilang kasambahay po. Para may taguyod lang po kaming magkapatid. Ngayon po, yung tatay po namin, wala namang pakialam po sa amin. Hindi niya naman po inisip yung kahirapan po ng nanay ko po. Yung tatay mo ba, kung ba't naghiwalay, may bisyo ba? Parang ganun? Parang, Wala naman po. Ang Wala sabi-sabi lang po ng ginapaunawan. bababae. Yun po ang sabi. Okay. So, anong sakit? Matanong kita, anong karamdaman ng kapatid mo? Ano po, nung una po, hindi po namin nalaman na may ano po siya, may disability po siya na ganun. Kasi inborn po siya. Nalaman na lang po namin na yung type of disability niya po nung na-medical niya po yung nagpa-medical po yung lola ko po. Sa kapatid ko po na PWD, doon sa SSS po. Kaya doon po namin nalaman na may na-disable po yung kapatid ko po. Talaga, nalaman po namin yung type of disability niya po. Pag sinabing... Ito yung psychosocial Oo, ayan. disability. Yes, ano ma'am. ba, Yes po. ano ba yung nangyayari, no? Tuwing umaatake yung kanyang karamdaman? Ano ba yung, paano ba tong disability ng kapatid mo? Siyempre, ikaw yung kapatid, Yes po, kasama. sir. Yes Pwede po, mo sir. ba kaming kung ano yung kanyang nararanasan? Yun po, minsan po, hindi ko po maintindihan minsan po kasi yung minsan nagsisigaw siya. Tapos po, pag yung ayaw niya talagang kausapin yung tao, hindi po talaga niya kakausapin. Ayaw niya po yung sinisigaw-sigawan siya kasi po mas lalong lalala po yung karamdaman niya. So, So, napacheck up nyo naman, napapacheck up nyo. Opo, pag tuwing every year po, pag ano po, na-report ko po siya sa SS kasi bago lang po kasi na sa akin po nakakustody. Kasi yung lola ko po kasi ang nakakustody po noon sa kanya. Yung pinay-pension niya po na 2.5 every month, hindi naman po sasapat para po sa kanya. Yun po, 23 years po na pinabayaan niya po yung anak niya po, pinabayaan po ng tatay ko. So ang gusto ko lang pong mangyari, kapag hindi po siya nagsustento sa anak niya at yung responsibilidad niya po ay tinalikuran niya po sa anak niya po, tutuloy ko na lang po yung kaso laban sa kanya. Ay, bago tayo pumunta doon, wag muna tayong pumunta doon sa sinasabi mong kasuhan. Yes, Sabi nga natin, nandito ka, dumulog ka sa amin, papakinggan natin yung bawat panig. Okay po? Yes po, ma'am. Ay, hindi naman siguro kailangang humantong pa sa kasuhan. Yes po, ma'am. Okay? kasi kami dito sa Bitag, kung narinig mo yung sinabi ni Ma'am Tunat kanina, ang Bitag ay pro-family. Ibig sabihin, ay kami ayaw naming nag-aaway-away yung pamilya.
Yes po, sir. Kumbaga, magiging instrumento yung programa namin, no? Para pag-awayin yung mga magkakamag. Hindi. We are pro-family. Yes po. So, gusto namin yung pamilya talaga, kumbaga, magkaayos, di ba? Yes po, So, sir. magsama-sama, kung may alitan man, tampuhan, sama ng loob, maayos. Yes po, sir. Oo. So, ayun. Yung kapatid mo ba nakakausap naman ng maayos? Nakakausap naman po kung sino lang po yung gusto niyang kausapin. Okay. Kasi po, napapanahon lang po na kung sino po yung talagang gusto niyang kausapin, nakakausap naman po talaga. Okay. Siguro din para mas maintindihan natin kung ano ba yung psychosocial disability, no? Na pinagdadaanan ni Mark. Nagbigay ng, kinuna natin ng panig ang ating resident clinical psychologist na si Dr. Camille. So, nagbigay siya sa atin ng impormasyon. So, Panoorin siguro, natin, Panoorin ha? natin to, no? Ang psychosocial disability, usually yan yung ginagamit para i-label ang mga PWD na may mental health issues. Pero hindi po ibig sabihin ito. Pag sinabi natin PWD, meron specific na mental disability na sinasabi katulad ng schizophrenia, bipolar, generalized anxiety, or depression. Dapat natin tandaan, this is an ethical way para sabihin ang isang tao ay merong may mental health issues. So, ito sinasaklawan lahat ng sinasabi natin mental disorders or mental illness para sa ganun mas magbigay ng pagkakataon na hindi nakakahiya na sabihin sa iba kung ano yung katalagang tinutugon na mental health issue ng isang tao. At the same time, alam nyo, isang PWD na mayroong psychosocial disability, may mga tao na nagiging functional pa rin. Although talagang hindi lahat ay nakakapagtrabaho, pero nabibigyan ng pagkakataon na nagiging maayos sila dahil kasi mayroong tamang maintenance ng gamot, may therapy, at saka follow-ups na kinakailangan. Siguro dito sa ating kaso, napaka-importante din na isipin natin na may kapatid siya, so dapat lang na siguro matulungan niya at matulungan nito sa mga LGU. Pwede siyang maghanap ng pagkakataon na magkaroon ng livelihood program para mismo yung kapatid niya na may problema ay talagang maging functioning din. Hindi pa pwede na sabihin natin na dahil merong psychosocial disability, wala ka ng kakayahan para makapagtrabaho or ma-improve yung sarili. So, dapat nilang tatandaan, hindi sinasaklawan ng psychosocial disability ay tungkol lang sa anxiety and depression. Any form of mental disability, pwede makonsider na psychosocial disability. Dahil kasi ito yung pinaka-most ethical way para sabihin na ikaw ay mayroong mental health issues. So ayun yung ayon kay Dr. Camille Garcia, no, na pag sinabi pa lang psychosocial disability, parang it's a general term, no, but it's the most ethical way ata na kumbaga sabihan na isang tao ay may mental health issue. Yes. So kumusta naman yung kapatid mo? Nandito ka ngayon, sabi mo kayong dalawa na lang sa buhay. Nasaan siya ngayon? Sa bahay po, sir. Mag-isa lang siya. Opo, ngayon po, yung pinsan po ng nanay ko po, ang pansamantala pong nagpapakain. Yung pinsan po ng nanay ko po. Tinitignan naman siya. Opo. Ngayon po, hindi ko naman nakalain na magtatagal po ako dito sa Maynila kasi iniwanan ko naman siya ng pagkain saka konting pera. Ngayon po, ang gusto ko lang po talaga mangyari na idulog po talaga yung reklamo laban po sa Okay, tatay ang ko. sabi naman ni Dr. Camille, no, kahit pa paano may paggaling, di naman siya ganun katulad ng mga bipolar, mga depression, walang ganun. Ang sabi nga, basta continuous yung maintenance, Yes, ma'am. therapy, kahit pa paano matutulungan siya. Yes, po, So, ang remedy, ang sabi niya nga, parang kailangan hindi naman siya, hindi pwedeng magtrabaho. Pwede siyang, pwedeng makikipag-communicate ng maayos. Yun nga lang talagang Kailangan gabay. Yes po, No, ma'am. Yes gabay. Tulong at gabay. Yung sinasabi ni Dr. Camille. So, ganito na lang siguro din, no? Kausapin natin yung kanilang ama kasi na-contact natin, no? Kausapin natin kung ano ba ang nangyari sa kanila. No? Okay, sige. Magandang umaga po, Sir Alberto Bonifacio. Yes, ma'am. Okay. Sir, live po tayo ngayon, no, sa CLTV 36 at IBC 13 at aming mga social media platforms. Sir, nandito ngayon yung anak mo, no? Angelo. Na si Angelo. So, bali, mag-iisang linggo ka na ba dito sa Maynila, Angelo, no? Ay ginulog na dito yung tungkol nga po dun sa inyong anak na may psychosocial disability. May sinasabi siyang hinaing na pwede nating pag-usapan at ayusin.
Opo. Ano po yung masasabi nyo dito, Mang Alberto? Kailan nyo po uling nakita yung mga anak nyo? Ma'am, sa totoo lang po, yung bata yan, alam ko yan, na may special cell dyan. Bata pa lang. Hindi alam ng anak ko na panganay ko na yan. Nung buhay pa si mama nila, nag-uusap kami, nasabi ko, kung mag-abroad ka man ka ako, iwan mo lang ako sa mga tiyahin mo at mga kapatid mo. Pero nagsustinto ako yan, ma'am, hindi alam nila ang hilo, ma'am, na buhay pa nanay nila. Nagsustinto ako dyan, bata pa sila, iniwan ko talaga sila dahil may kasalanan naman ng nanay nila sa akin. Dahil nung maliit pa sila, nakipagkita din naman ng nanay nila sa unang asawa na pinakasalan niya. Kaya ako lang pong kusang lumayo-layo muna. Sobrang nasama ng loob ko sa nanay nila. Kaya lumayo-layo po ako sa nila. Pero sa sustinto po, hindi ko naman po pinapabayaan. Hindi alam ng hilo yan, ma'am. Opo. Akala na siguro kasi pinapabayaan po mga yan. Sa ngayon lang kasi nag-pandemic. Kaya hindi ko na sila nabigyan muna. Dahil nga sa wala naman po akong trabaho na regular, kundi extra lang po ako dito sa bukid. Nangamuhan po ako. 300 na po isang araw ko. Totoo, ma'am, hindi ko naman napapabayaan yan. Hindi alam ng hilo yan na pinag-iwan ko yun sa mga tiyahin niya at saka sa mga kapatid ng lola niya na nagbibigay ako dyan na hindi alam niya ang hilo. Akala niya siguro hindi ako nagbibigay dyan. Alam ko yan, ma'am, na ano din ako sa anak na talagang, ma'am, wala talagang kakayanan, ipapagamot yan. Dahil wala din naman ako, dahil may asawa din naman ako. May asawa din naman ako dito. Tsaka May mga mga anak din anak. akong pinapaaral, hindi lang naman sila. Alam ko yan, ma'am, alam ko yung anak ko na yan. Special child talaga yan. Bata pa lang, ramdaman ko na yung mga bata pa sila. Anong hanap buhay niyo po ngayon, sir? Sir Opo. Alberto, anong hanap buhay niyo po sa ngayon? Dito po, ma'am, sa bukid, ma'am. Nakikibukid lang po ako dito sa amo ko. 300 po isang araw ko. Minsan po sa isang linggo, 4 na beses lang. Masukan po ako dito sa amo ko sa bukid. Dahil nagtataba ko sila dito. Saan po ba kayo nakatira ngayon, Sir Alberto? Dito po sa Pangasinan, sir. Sa Pangasinan. Alam po yan na yung hilo. Nakarating na po siya dito. Sabi ko nga sa kanya, pagtulungan natin yung kapatid mo, tulungan mo rin ako dahil wala naman yung kakayanan na pagamot natin dyan dahil mga nakapatid din siya dito sa niya, sa ano po. Wala naman talagang pera. Sir Alberto, alam mo, ang nakikita ko lang po dito, no, na naintindihan namin yung part na, yun nga, hirap din naman kayong kumita. Sabi nyo nga, sa bukid kayo nagtatrabaho. Opo, Minsan, sir. mababa yung kinikita nyo sa araw-araw. Pero siguro yung isa sa mga dahilan kung bakit din lumapit sa amin to si Angelo, yung anak ninyo. Opo, sir. Kasi parang, kumbaga, hindi lang naman material na bagay yung kailangan yung ibigay o pera. 'Di ba? Kasi anak nyo rin po ito eh. Kahit po may iba na kayong pamilya, dapat po siguro iparamdam nyo pa rin po na kahit may iba na kayong pamilya, ama pa rin po kayo para sa kanila. So siguro yung po yung naiisip ko, na kung bakit yung medyo may tampo po sa inyo itong si Angelo, no? Na kaya dumulog po siya sa amin. Ang sabi niya po kasi sa amin, hindi niya daw po kayo nakakausap matagal na. So, yun siguro, nabuo dun yung tampo at nandito siya ngayon, nananawagan sa inyo. Okay po, sir. Sir, ganito po, sir, pasalitain niyo po ako. Sige po. Sa batang Opo, yan. sige po. Sir, itong batang kasi yan, pinapapunta ko dito yan. Kasi pag nandito po yan sa akin, ilang buwan din sa akin yan, ang gusto niya, pag nilibigyan ko siya ng pera, sabi ko, magtabi-tabi ka ng pera para sa kapatid mo. Sabi ko sa kanya. Ngayon, ang problema naman, tarantado naman kasi yan, ma'am. Inom ng inom. teka. Huwag Sir ganun. Alberto, opo, hinay-hinay lang po tayo sa ating salita. Hindi po tayo nandito para magtalo-talo po, no? Kami po kasi sa Bitag, Sir Alberto, kami gusto namin nagkakaayos po yung pamilya. Kasi anak nyo pa rin po ito, Sir Alberto, kahit ano pa man yung nakaraan. Kanina kasi narinig ko yung nakaraan tungkol sa asawa ninyo. Wag iwanan na po natin yung nakaraan po, no? Wag na nating dalin ngayon. No, mag-move on na po tayo kung ano man yung kasalanan nung nakaraan. Tapos na po yan, sir. Ito na po tayo ngayon. Kailangan, Sir Alberto, ang kailangan lang dito, hindi na to para magsumbatan, para magano. Ang main concern natin dito is yung isang anak nyo na may karamdaman. Yun yung kailangan nating tulungan. Pero yung ano natin na kung ano pa yung sasabihin natin, yung tungkol sa ganito, sa ganyan. Actually, nakikita po namin kulang sa komunikasyon. Unang-una sa lahat. Yes. Yun yung naging problema.
Ang sinasabi niya, parang feeling lang nila napabayaan sila. So siguro kasi, sabi niyo nga, nung nawala yung kanilang ina, ay ang nakipag-communicate ka na sa kanilang kamag-anak, ay baka naman ay hindi rin nakakarating na tumatawag kayo. Dapat sa kanila ka nakipag-communicate. Kailan ka po ba huling pumunta sa kanila? Sa Ilocos kayo, tama? Ilocos. Yung bago mag-pandemic, ma'am, pumunta pa dyan sa nila. So simula po after ng pandemic, hindi ka na po Wala na po, hindi na ako nakakapagbigay. pumunta dito dahil nga po dito na po ko sa Brooklyn, nag-strike po rin sa amo ko. Naintindihan naman natin kasi nung panahon ng pandemic, wala naman talagang pwedeng bumiyahe, wala rin masyadong hanap buhay. So natigil lahat, no? Kaya sabi nga ng tatay mo, wala rin naman siyang regular na trabaho. Kumbaga siya rin ay nangangamuhan, kumikita ng 400 kada araw. At may mga kapatid ka pa rin doon na binubuhay niya rin. Opo. Ayan, gusto ko lang po mangyari sana, ma'am, na maalala niya naman po sana yung anak niya dahil disability po yung anak niya. Ang gusto ko lang po mangyari, magsustento siya buwan-buwan. Hindi naman po yung sa sarili ko yung kino-concern ko po. Ang sa akin lang po, yung para sa kapatid ko po. Hindi, yun na nga. Paano siya magsusustento ng buwan-buwan kung ang trabaho niya ay ano lang, Yun nga po eh. Pero yung sa sinasabi niya... pagsasaka na kung kailan tatawagin, mayroong trabaho. Kung Opo, kailan, opo, I ma'am. think kailangan nyo magtulungan. Oo. No? Yes po. Ikaw ba may trabaho ka ngayon? Wala pa po, ma'am, kasi nag-aasikaso po kasi ako ngayon sa kapatid ko eh. Hindi ko po maiwayawanan. Hindi po ako makapagtrabaho ng malayuan. Ang gusto ko lang po kasi, yung nasa malapitan lang po para mabantayan ko po yung anak niya po na PWD, yung kapatid ko po. Mang Alberto, bakit hindi mo kinuha to mga to at dinala dyan sa Pangasinan? Ma'am, dinala ko na yan dito, ma'am. Hindi ko nga hindi rin ako mapagtrabaho pag nandito din yan, ma'am. Dahil siyempre sasundan-sundan ko pa rin yan. Di alam mo naman, takbo ng takbo yan. Tapos paano ako mapagtrabaho po lang sa bukid? Oo, pero matanong ko lang, Sir Alberto, wala namang issue po sa pamilya nyo ngayon, saka dito sa mga anak ninyo po, no? Kasi mahirap nga naman kung sakaling titira dyan yung mga anak nyo, kung may issue naman po. Wala namang ganun pong mga alit-alitan po. Oo nga po, sir. Yung Tanggap batang yan, naman. sir. Opo, sir. Yung batang yan, yung special cell ko na yun, sir, iniwan ko yun sa mga salula niya sa matyahin niya. Nag-uusap na kami niyan. Ang sabi ko, hayaan nyo ka, pag nakaluwag-luwag ako, pupunta ko dyan. Sabi ko sa mga tiyahin, sa mga kapatid niyan, mga lola niyan. Umuo naman sila. Sabi ko, alam mo naman ka kung buhay ko sa Pangasinan, extra lang din po ako sa trabaho. Mabibigyan ko man siguro yun. Kapag may extra man din akong pera, dahil siyempre may pinapaaral din po ako mga anak ko dito sa tunay kong asawa. Ikaw ba, Angelo, alam mo ba na nagpapadala yung tatay mo pero dumadaan sa lola at ano mo, sa mga Wala po. anak mo? Wala po. Kahit So yun transaction siguro yung naging history. problema rin, no, na Wala po nag-e-effort si tatay na hindi naman nalalaman ni Angelo. Kaso tatay, bakit naman parang hindi nyo ipaalam mismo sa anak ninyo na kayo ay nagsusustento naman? Kasi Yun nga ma'am- sasabi, miscommunication, di ba? Nagtatampo yung anak nyo po. Hindi nyo alam na pag meron kayo, nagbibigay naman pala kayo. So, Opo, yun yung ma'am. problema, no? Parang hindi alam net nila, Angelo. Oo, yung communication nga, yung sinasabi ko kanina. Clear communication kung ano yung nagiging ano. Ilang taong ka na, Angelo? 29 po, ma'am. 29. Yung kapatid mong isa, 28 years old 28 po. years old. Yes po, ma'am. So siguro, no, solusyonan natin yung problema. Kung anong tulong ba talaga ang pwede nang maipaabot natin dito sa magkapatid na ito. Pero si tatay kasi sabi nga, kung meron ako, magbibigay ako. No? Hindi naman natin Pero- mapipilit. Tapos Kung wala. sinasabi niya pa po na nagbibigay ito siya ng padala doon sa kamag-anak ko po, hindi po totoo yun. Wala po talaga siyang binibigay po na sustento. Hindi nga na po siya naawa sa nanay ko po eh, kasi kung ano-ano lang yung pinasok na trabaho ng nanay ko para lang may taguyod po kami mga anak nila. Natanong mo ba yung mga kamag-anak mo para sabihin mo na hindi naman talaga siya nagbibigay? Kasi sabi ng tatay mo, hindi niya lang pinapaalam sa'yo, pero nag-aabot siya sa tiyahin niyo or sa lola ata. Wala ko po akong Ayun nga, nalalaman natanong mo ba? ano po. Oo, nandito tayo ngayon. Siguro, naisip ko, nandito pa rin yung sama ng loob. Pero that's normal. Kasi sabi mo nga, po, ma'am. Yes po, 2000 sir. mo pa huling nakausap or I don't know, parang nung naghiwalay. Pero Opo, naghiwalay lately, po. parang kailan mo lang huling nakausap? Parang before pandemic or pandemic? 2022 po, January 2022. Nakausap mo. Pero Pero po hindi. kasi ako ng Bisaya noon doon sa Kalibin ko, dati pong Kalibin ko. Oo. Ngayon po, pinadalaan po ako ng pamasahe ng asawa niya. Pero hindi ko po alam na galing po sa asawa niya yung pera na 5,000. Well, sige. May Anyway. ano ba talagang
Ang hinanakit mo ba sa'yo yung hinalo sa kapatid mo? Sa kapatid ko po, sir. Para sa kapatid Opo. mo. Opo, Alam mo, sir. hanga ako dito, ma'am, no? Na talagang tumatayo siya para sa pangailangan ng kapatid niya, no? Opo. Na Kasi talagang ngayon po, pumunta ka dito sa Maynila para Yes lang po, humingi sir. ng tulong. Yes At po, sir. iniwanan Yes mo po. pa yung kapatid mo. Opo. Ngayon nga po, naghanap po ako ng paraan para paano po ako makakapunta dito kahit na Isipin kahit mo, na ano po yung pamasahe ko, kahit na diba? nasa-shorted po yung pamasahe ko. Talagang- papapunta So po siguro dito. din, kailangan ng natin, tulong. solusyonan Oo, natin, yes, no? yes. Okay. Oh. So, makakausap natin ngayon, Angelo, yung sa DSWD, si Assistant Secretary Romel Lopez, ang spokesperson ng DSWD. Sa kabilang linya, magandang umaga po, ASEC Romel Lopez. Yes, hello po, ma'am, sir. Magandang umaga po. Mula po sa ating kalihim, Secretary Rex Quintilian. Good morning po sa lahat na nakatutok sa inyong programa. Apo, magandang umaga rin po, ASEC. ASEC, nakalive po tayo ngayon sa IBC 13s at sa aming mga social media platforms. ASEC, po. apo, bali, meron po kasing lumapit sa amin na Mula pa Ilocos, Mula no? pa Ilocos, no? Dumayo dito para sa kanyang kapatid na may karamdaman na mayroong psychosocial disability. Ngayon, ASEC, ang kanyang concern po kasi yung about sa sustento para sa kanyang kapatid na may karamdaman. Ulila na po kasi itong magkapatid. So ito pong si Angelo, yung nandito po ngayon sa studio, nagbaka sakali na humingi po ng tulong. Ulila sa nanay. Ulila sa nanay. Let me correct lang po. Ulila sa nanay. Ang problema naman po kasi, yung father naman nila may iba ng pamilya. So, kumbaga may miscommunication. Kanina nakausap po namin, nagpapadala naman daw. Pero hindi po regularly dahil sa mambubukid po siya, hindi rin regular yung income. Opo. So, yun po yung nilapit, ASEC. Baka po meron po tayong any program or maitutulong po dito sa kay Angelo po, ASEC. Well, opo, uno po sa lahat si Angelo ay 29 years old, right? Yes, Yeah, tama right. po. May trabaho po ba si Angelo? Wala pa po, sir. Wala pa. Yes po. Pero, Kasi po, ayun nag-aasikaso po po ako yung- sa kapatid ko pong PWD po. Kasi hindi po So, naman kayo ako nakatutok sa kapatid niyong PWD, right? Yes, Opo. tama Yes po, po, ASEC. ASEC. Kaya hindi makapagtrabaho. Tama po. Okay, sige. So, I understand po. Well, halimbawa po kasi in general, kung isa pong magulang ay hindi nagsusustento sa kanilang mga anak, well, yan po ay paglabag. Paglabag po yan, siyempre, doon sa ating sistema, doon sa tinatawag nating Violence Against Women and Children's Act. But then, ang complication nga po dito, yung ating pong, kumbaga hindi nasusustentuhan, ay beyond of legal age na. But then, ang connotation po natin, since siya po ay PWD, hindi naman po niya matutulungan yung kanyang, yung kanyang anak. Maaari pong makasuhan ang magulang po na hindi gagawa nito. Hindi tutulong, hindi magsusustento sa kanyang anak. Ang tawag po dyan ay economic abuse. But then, yun nga po, ang complication natin dyan, kahit ipakulong po natin yan, kung wala ho talagang maibibigay, wala ho tayong magagawa. But then, yun po ay problema na po yun nung magulang, na hindi susustento sa kanyang anak. Pag siya po ay nakasuhan, kailangan ho niyang panagutan yung batas dahil nung ginawa naman ho sigurado nila yung pagpaplano ng pamilya, I hope kung pinlano man nila, ay naisip nila na kailangan nila sustentuhan ito hanggang sa kinakailangan. But then, let's put that aside kasi nga po, medyo iba po yung complicated po yung kaso natin. But then, ang assurance po natin kay Angelo, at dun po sa ating with the special concern na bata, maaari po siyang makatanggap. Maaari po natin siyang ilapit dito po sa atin sa DSWD. I don't know po kung saan yung province sila, kung nandito man sila ngayon. Under po doon sa tinatawag nating assistance to individuals in crisis situation. Pagkamat ito po ay one time at stopgap mechanism lang natin na maaari silang bigyan halimbawa kung kailangan ng attention medical, medical assistance, kung kailangan ng cash assistance, maaari din natin silang mabigyan ng cash assistance. But then, ito po ay one time, big time lang po, stopgap lang po ito. Kaya po natanong ko kay Angelo kung siya po ay may trabaho. Kasi may isa pa po kami programa na siya naman po nangangalinga doon sa kanyang kapatid, na PWD, baka maaari rin po niyang ma-meet yung qualification ng Sustainable Livelihood Program namin kung saan maaari siyang tulungang maghanap ng trabaho
ano po, bibigyan siya ng, kumbaga, panglakad-lakad niya ng mga papeles, ano po, Yes. or maaari siyang tulungang magnegosyo. But then, ang sabi ko po, kung mamimit po niya yung requirements, kung willing po siyang umattend ng mga seminars, mga technical assistance, ano po. So, iyan po yung maaari nating itulong dun po sa ating si Cesar Angelo at syempre sa kanya pong kapatid na PWD. Kung nais po nilang magsampa ng kaso, maaari din po namin siyang tulungan pagkat yung amin pong inyo pong DSWD at ang Public Attorney's Office ay mayroong memorandum of agreement kung saan maaari po natin bigyan ng legal advice, free legal advice, yung sino mang mga magulang o mga anak na iniwanan, tinakbuhan ng sustento. Vice versa, hindi lang para sa lalaking walang sustento, ganun din ba, para doon sa nanay na, halimbawa, wala rin sustento sa anak, vice versa po ito. Maaari din po natin silang tulungan. At ito po bukas po para sa ating mga kababayan dito po sa Central Office, dito po sa DSWD, dito po sa May Batasan, tuwing Tuesday and Wednesday po, alas 8 ng umaga hanggang 5 p.m. Sabihin nyo lang po pupunta kayo doon sa PAW Referral Office. Meron din po tayong numero para doon sa iba na baka hindi naman makabiyahe pa, gusto lamang magtanong. Ito po yung numero para po ito doon sa mga sustento ang ating problema. Ano po? Opo. Ito po ay 8951-2238. Uulitin ko po, 8951-2238. 3-8. Ayun. Ayan. Napakaganda ng mga sinabi ni Asek Romel Lopez na ang dami palang pwedeng maitulong sa'yo. No? Ang pinaka nagustuhan ko dito, Asek, na bukod sa one-time assistance na cash or anything na meron pwedeng mag-offer ng work, yung tinatawag na yung Sustainable Livelihood Program, kung magko-qualify ka. So, Yes po, sir. sabi ni Asek, kung willing kang mag-seminar or mag-undergo training, may possible nga na, yun nga, mabigyan ka ng trabaho. So, Yes po, that's, sir. Opo. mas maganda po yan, kaysa yung bibigyan ka lang ng pera. At least, pag may trabaho ka, regular kang kikita. Opo. Diba? Yes, opo. Tama po kasi yan po yung nais na po ng ating administrasyon, ng Administrasyon Marcos, at syempre ng leadership po ni Secretary Rex Gatchalian. Yes, kami po yung inyong social welfare side. Kung baga kami ang inyong ayuda, kami ang inyong assistance. But then, syempre, naririnig po natin sa ibang taxpayer, teka, puro kayo tulong. Baka naman yan mga nakataas na lang ang paa, ika nga, at puro ayuda na lang. Tama naman po. Oo, Yung sinasabing umaasa sa ayuda. Opo. Ayaw po natin yon, kaya tandaan po natin may apelyedo ang DSWD. Department of Social Welfare and Development. Yan po yung mga development side kung saan we empower our beneficiaries so that in the near future, sila po ay maging integral part na ng ating society, Tama. be that as a worker or as a entrepreneur, ika nga. So aalalayan po natin sila. So ang atin pong request po sa ating mga kasamahan po sa BITAG, if you can send us siyempre yung detalye po ng Opo. ating We will do po. ng ating pong beneficiary, at then let's see to it na sino po yung matutulungan ng akbang intervention, kasi alam naman po natin maaaring itong isang intervention ay akma sa iyo pero hindi naman akma doon sa iba. Yan po yung pag-aaralan ng ating mga social worker nang sa ganun tamang tulong po yung matanggap ng ating kababayan. Ayun, malinaw pa. Malinaw. Sa sikat At- ng araw, yung yes. paliwanag po ni Asek Romel Lopez. At napakaganda ng kanilang programa dyan sa DSWD. Okay. So kung may gusto ka pang sabihin, nandyan si Asek Romel Lopez, or kung wala na, magpapasalamat na tayo. May gusto ka pa bang sabihin? May gusto pa po akong sabihin. Sige. Habang nandito si Asek. Ang gusto ko po nang sabihin po, Sir Asek, Romel, na ano po sana yung ma-actionan po sana yung kagagawan po ng tatay ko sa anak ko, sa kapatid ko pong PWD. Hindi, ang inaano ni Asek Romel ay solusyon na yung Solusyon. binibigay natin. Yes, ma'am. Doon sa naging problema. Opo. Sabi nga natin, ang bitag ay pro-family tayo. Yes, So hanggat maaari, hanggat mapag-usapan, hanggat maayos, ay aayusin natin. Opo, ma'am. Okay po, oo. Tama po. Kasi, at the end of the day, pamilya pa rin naman kayo. Tatay mo pa rin. No? Yes, Mag-aama kayo. tama po yun. Opo. Nagpapasalamat po tayo na natutuwa po ako doon sa narinig ko, yung BITAG, yung family. Ganun din po ang DSWD. As much as possible, we wanna make sure that the family is intact despite the differences, kung kayo may Opo. pagkatiwalay. But we wanna make sure na kayo po, you live in harmony. Kasi pamilya po kayo po ay dugo at laman. At then po ang DSWD, di ba lagi pong tanong sa DSWD pag may problema, bakit hindi nyo po kasuhan? Hindi naman po bulag, hindi naman po tanga ang DSWD. Bagkus, ang amin lang po laging iniisip,
kagaya po ng bitag, kung maaayos, ay mapag-ayos po natin. Ano po? Tama Yun po. nga lang, pag hindi na po, yun kagaya po ng nabanggit nyo, may mga partner po tayo, kagaya po ng PAW, kung kailangan ng kasuhan, Yes. i-refer po namin kayo sa PAW. Pero hanggat maaari po, yung pananatiling buo ng pamilya at maayos na pagsasama ng pamilya, kasama po ang DSWD at bitag na pinipilit po namin itaguyod yan. Ayun. Okay. Ayan. So, Angelo ha, so yung sama ng loob, okay? So, Opo, sir. wag na natin, kumbaga yung nakaraan pa kasi yan eh. Opo. Di ba? So, dito tayo ngayon sa present. Di ba? Opo, Dito sir. tayo sa solusyon, okay? Sa action. Wag Yes, na po. tayong bumalik sa nakaraan. Kung ano man yung sama ng loob nyo ng tatay mo, siguro mamaya mamamagitan na lang kami para magkaayos kayo. Okay? Opo, sir. Yes, So, okay po. Asek Romel Lopez, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat no, sa pagtanggap niyo po ng aming tawag. So, maraming salamat po, Asek Lopez, at makakaasa po kayo na idudulog po namin itong si Angelo po sa tanggapan ninyo. Sige po, salamat din po. At kami po nagpapasalamat din sa bitag sa mga programa ganito. Para una, naririnig po yung mga programa ng ating DSWD. At syempre, nalilinaw po natin yung mga issues na may kinalaman po dun sa ibang mga programa natin. At saka syempre, kung ano po yung maaaring ma-avail ng ating mga kababayan. Muli po, salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Maganda pong umaga. So, O, ano mo, no, maraming programa na pwedeng tumulong. Okay po. Sabi nga ng DSWD, nandyan sila para tumulong kung ano man yung pangangailangan. Oo, wag na nating kasi yung nakaraan, kung babalikan lang natin ng babalikan, walang mangyayari sa atin. Walang solusyon. In the first place, ang concern natin dito is yung kapatid mo. So, tumingin tayo sa hinaharap. Yes. Hindi tayo makakausad kung panay ang balik natin dun sa nakaraan. kumbaga move Okay. on. Sasabihin lang po sana po tungkol po dun sa tatay ko po. Yung sinasabi niya po na ganun-ganun lang po yung kinikita niya sa araw-araw, hindi naman po totoo yun. Kasi malawak naman po yung tindahan nila kung tutuusin. Hindi, ganito nga. Mukhang Ito, hanggang ngayon, yung sa'yo, yung goal mo, bumabalik tayo eh. Oo, Bumabalik tayo dun sa Nag-move nakalipas. forward na tayo. Sabi ko nga sa'yo, Angelo, tayo dito dapat, tatay mo pa rin kasi yan eh. Oo, Kahit apo, ano pang pero- saang anggulo mo tingnan, tatay mo pa rin yan. Opo. No, kung ano man yung sigurong hinanakit, ano man yung mo sa tatay mo, pwede mo siyang kausapin. Sabi niya nga, hindi naman niya napabayaan. Sana naintindihan mo rin yung side ng tatay mo na Hindi niya sinabi pa- niya, napabayaan niya may pa talaga pamilya, may pamilya din siya na iba na kailangan niya ring harapin. Ang gusto ko lang po Ngayon, mangyari kasi ma'am. Sige, ganito. Nandiyan Ano po? pa ba si Tabla po Sir sana. Alberto? Gusto ko po sanang tabla yung Nandiyan pa pagkaano. ba sa linya si Sir Alberto? Oo. Siguro bigyan natin sila ng panahon Oo. makapag-usap. Mag-usap kayo, Sir Alberto? Opo. Sir Alberto, kausapin mo po yung anak mo. Opo, kasi nga- or Angelo, kausapin mo yung mag-usap ama kayo. mo. Kami, makikinig lang kami Makikinig kami kung Kasi ano. it's your, kumbaga family matter ito. Opo, Kami, papasok lang yung bitag sa pangangailangan ng kapatid mo. Yes po, sir. Pangangailangan mo. Pero Yes po. yung personal or family problem ninyo, labas kami dyan. Opo, Pero opo. bibigyan namin kayo ng time na mag-usap dito. Makikinig lang Pero kami. para sige ma-achieve din natin yung mapagkasundo kayo. Yes, Nandito of kami para course. pakinggan bawat panig. Opo, Para opo. mapagkasundo, na natin yung hinanaing. Hindi na kailangan kasi ang tingin ko hindi naman yun makakatulong sa atin eh. 'Di ba? Nandyan yung papa mo, kausapin mo. Sige, we will give you time. Oh. Okay ha? Walang walang magmumura. Ang request ko lang sana pag-usapan natin ng maayos kasi mahirap yung mag-uusap kayo ng may sama ng loob eh. Opo. Subukan nating makipag-usap ng maayos ha. Sir Alberto ha, kung ano man yung pwede Yes, mong sir. maitulong or kumbaga, syempre anak mo to eh, 'di ba? Opo, Sige ma'am. po, mag-usap po kayo. Anong gusto mo sabihin sa Sige. papa? Ikaw Romel. Angelo. Pa, ano ka ba naman? Anak mo yun. Hindi mo naman lang naisip yung anak mo na may diferensya sa pag-iisip. Wala ka namang utang na loob sa anak mo. Hindi ka naman nakawat na konsensya. Alam mo naman yung kalagayan ng anak mo eh. Disabled eh. PWD. Ano pong masasabi niyo doon, Tay, sa ginagawa niyo po? Sa ilang taon, almost 23 years po na hindi po kayo nagsusustento sa anak niyo po. Ano pong masasabi niyo doon, Tay? Angelo, nagbibigay ako dyan paunti-unti. Hindi lang Wala po sinabi kayong sa'yo ng binibigay mga, sa akin. Hindi, ng parang... mga tsahin mo. Kasi wala ka naman doon minsan. Oo. Wala ka naman doon minsan. Tulad nung umuwi ka sa Leyte, Sinungaling nagbibigay ka. din ako doon.
Oo, tapos umuwi ka sa Leyte, nagka-problema ka rin doon. Sinagip kita, pinapapunta ka dito, pinadalan kita ng pera para makauwi ka dito. Oo pa, pero pinagtrabahuan ko ganun naman yun. Alam mo naman yun, di ba? Pinagtrabahuan Hindi, ko naman. bigyan mo muna ng Hanggat kaya ko, pagkakataon. tinutulungan naman kita. Hindi naman kita pinapabay kung hanggat kaya ko. Alam mo naman ang buhay ko rin dito. Tumutulong lang din ako dito sa magsasaka. Magkano lang isang sahod ko, yung tindahan ng sinasabi mo, sarado na yun. Nabangkrut na kami sa linding. Wala, narado na linding, pati masakyan na yung napunta namin, wala na rin. Nakapag-abroad Wala ka yung nga po tindahan na eh. yung bankrupt na, sarado Hindi mo na, man naisip nagbubukid yung- nga ako ngayon. Kaya kung may tutulong man ako sa kapatid mo, tutulong ako, di ko naman pinapabayaan. Pero isipin mo rin naman, may mga kapatid rito ang pinapaaral ko din. Oo. Tama yun. Kung may itutulong po kayo, bahagian niyo po yung mga anak niyo. Opo, Oo. opo, ma'am, Kasi nababayan kung mangyayari kasi, Angelo, ganito, ang sinasabi ng ama mo, intindihin mo rin. Hindi magsusumbatan kayo na 23 years. Sabi niya nga 4 years old ka pa lang nung umalis siya. Kung ano man po yung naging problema nila ng nanay mo, kanila yun kasi magulang mo yun eh. Opo, opo. Okay? Pero hindi mo dapat anuhin ang papa mo. Respetuhin mo ang papa mo. Yun Okay? nga po. Respetuhin mo yung papa mo. Ito, i-ano mo parang ama. Kung nagkulang man, andyan yung papa mo, inaamin naman niya yung pagkukulang niya. At Diba? sumagot siya sa amin. Kasi kung wala na talaga siyang paki sa'yo, sa inyo ng kapatid mo, hindi makikipag-ugnayan sa Wala po amin si Sir talaga. Alberto. Ngayon lang po talaga na nasasabi niya lang po yan. Hindi, ito na nga. Ano bang ano mo? Kasi love sa akin yun. Pag-usapan nyo na with respect, kausapin mo papa mo. Hindi na para, sabi ko nga sa iyo, wag mo nang balikan yung nakaraan. Hindi mo alam kasi bata ka pa nag-usap sila ng nanay mo. Eh sinasabi niya na nagsusustento siya. Okay Wala po. po siyang Ayaw namin na magkaroon ka, mawalan ka ng respeto sa papa mo. Kahit anong gawin mo, papa mo pa rin yan. Opo, pero Yun na nga mali lang, naman po yung umaaray siya na ginagawa. talagang pandemic, wala naman talaga makakasustento nung panahon ng pandemic. Lahat nagkaroon ng problema eh. Baka hindi lang din siguro nakarating sa'yo. No? Kasi yung sa'yo, sustento. Kasi Tama. yung pera, sabi niya, kung meron lang siya, may maibibigay siya eh. Yun na nga po. Yun na ma'am, nga, kung meron siya, may maibibigay siya. Magbibigay Pero kasi nga, sabi niya nga, ako ay, may mga kapatid ka rin doon, hindi lang kayo. Opo. Ang gusto Pero ko kung lang po kasi 300 mangyari. ang kinikita ng tatay mo, hindi pa regular yung kita niya, ay ano yung maibabahagi pa sa inyo? Paano yung mga kapatid mo na mas bata pa sa'yo? Yun nga po. Di po ba? Ang gusto ko pa lang po sana mangyari, tabla lang po sana yung pagsustento niya po sa... Kasi ang dinedemand Tayo, mo, gusto na po, Angelo, tayo is- gusto mo sure na regularly, monthly, meron eh. Hindi nga makakapagbigay ng regular. Kaya nga tayo humingi ng tulong sa DSWD Para magkatrabaho para- ka. para magkatrabaho ka. Kung paano mo rin siya Masusustain matutuloy. mo yung Oo. pangangailangan nyo ng Yes, kapatid po, sir. mo. Kung paano mo Doon rin tayo siya matutulungan. Okay, Oo. doon tayo tumingin. Huwag tayong titingin sa nakaraan. Doon tayo tumingin kung ano yung paparating. Opo. Di ba? Paparating na trabaho, blessing yan sa'yo. At least, hindi man manggagaling sa tatay mo, yung Diyos, di ba, nagbigay ng blessing sa'yo na bigyan ka ng trabaho. Ito, may tumulong sa atin, yung DSWD. Opo. So, hindi mo ba nakikita yun? Tingnan palagi natin yung positive. Okay? Huwag tayong titingin dun sa pangit or sa negative. No? Ano ba yung positive na nangyari ngayon, di ba? Nakahingi tayo ng tulong, di ba? Opo. Ito namang tatay mo, sinasabi naman na magbibigay naman siya, pero hindi natin siya pwede pilitin kasi kung wala naman talaga. Yun nga po, ang gusto ko lang po sana mangyari, hindi ko naman siya pinipwersa po sa malakihang sustento. Hindi, pabalik-balik lang tayo. Angelo, ganito na nga eh. Tutulong na nga yung DSWD. Yes po. Di ba ba? Opo. Pabalik-balik lang tayo doon sa tatay mo. Kahit bigayin mo yung tatay mo, wala namang maibibigay eh. Opo, ma'am. Ano bang gusto mo? Ang goal mo ba maipakulong ang tatay mo? Dahil hindi nagbigay ng sustento? Pag hindi po nagsustento po. Na hindi gusto mo ipakulong? Yes po. Para po mabigyan So, ko po siya. parang ng hindi action. ang concern mo, hindi yung, kasi may nakukuha yung kapatid mo na 2,500 doon sa SSS, di po Opo. ba? Kaya nga po hindi po nagsusustento. Di po ba? kasi- Hindi, teka. Hindi po. Di po ba? May naibibigay yung SSS na Meron naman 2,500. po. Yun naman, meron Ang tatay mo hindi regular ang kita. Nag-aangkat lang po kasi dati ng paninda. Kaya nga, the fact na alam mo, ang tatay mo, hindi regular ang kita, sabi niya nga, may mahinahon ang tatay mo, ikaw yung hat. Ikaw yung ano, wag mong i-disrespect yung tatay mo. Respetuhin mo yung tatay mo. Opo. Nakuha mo? Kahit ano man nangyari, tatay mo pa rin yan. Respetuhin mo. Opo. Yun nga po, Huwag hindi- mong pagsalitaan ng kung ano-ano. Nakuha mo? Opo. Umaaray ang tatay mo.
uulit na naman ako. Nga po, nawawalan din po ako minsan ng respeto dahil sa ginagawa niya po sa... Mali. Mali yan. Nawawalan po kasi ako minsan ng ano sa kanya po eh. Mali. Sabi nga ng tatay mo, tumulong siya, napahamak ka, tinulungan ka niya, na ano ka doon sa Leyte, tinulungan ka niya. Hindi mo ba nakikita yung good side niya? Hindi Kaysa po sa, hindi mo tinitingnan yung good side na itutulong ng tatay mo, na nagagawa ng tatay mo, bakit puro ka nakatingin doon sa pagkukulang? Kasi kung tutusin, matanda ka na rin ha. Oo. Remember, 29 years old legal ka na age rin. ka na. In Hindi legal na age. kayo yung maliliit na bata na kailangan Nga po. talagang obligahin yung magulang na sustentuhan. Yung sa Yung kapatid sinabi ko na ng lang. DSWD, Yung sa kapatid ha? ko na lang po. Huwag Ayun nating lang. iasa lahat. Ikaw naman, ikaw, ando na nga eh. Wag mong ituro lahat sa tatay mo. Tulungan, pamilya kayo, magtulungan kayo. Oo nga po, Hindi yun. pwedeng tatay mo lang, tapos ikaw maghihitay. Anong nagagawa mo? Di ba? Tanong ko sa'yo, puro tatay mo, anong magagawa mo sa pamilya nyo? Yun yung Ang ano eh. magagawa ko lang po sana, na kung maano niya lang po sana kung may pera siya para sa anak Ikaw, niya. kaya na nga eh, ito naman no, paulit-ulit tayo. Kausapin nga muna natin yung si Municipal Social Welfare and Development Officer ng Suyo, Ilocos Sur na si Ma'am Caroline Buenafe. Baka may maitulong pa, no? Saka ma-check yung welfare Ma-check sana. yung welfare ng Oo. kapatid niya. Magandang umaga po, Ma'am Caroline Buenafe. Yes, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Kamusta po? Okay naman, ma'am. Opo, ma'am. Ganito, alam ko kanina pa kayo sa kabilang linya po. Ano po? Yes, ma'am. Opo, napakinggan niyo po yung ano namin, yung pag-uusap. Ma'am, naidulog na po ba sa inyo ito yung kaso po ng kapatid nito ni Angelo? Yes, ma'am. Actually, nung una, nagpatulong po siya sa akin, sa opisina, na gusto daw niya na makahingi ng sustento doon sa father niya. Mm. Pero wala po siya maibigay na address, basta sabi lang doon sa paset niya. Mm. Ngayon po, ang ginawa po namin dahil hindi namin na-actionan agad dahil wala nga. Nagbigay siya ng mga Facebook account, marami naman yung binigay at saka di rin namin na-contact si father niya. Mhm. So ang ginawa nitong ni Angelo, Facebook ako. Pero itong si Mark, ma'am, Ano Facebook, ma'am? nag-ano siya na wala daw ginagawa ang DSWD para matulungan siya. Wala daw kayong ginagawa ang MSWD. Pinost ka po sa Facebook. Yes, ma'am. Ang sinabi pa niya is DSWD, hindi dito sa local social welfare. So ngayon, kinausap ko si Angelo. Pero actually, si Mark po ay isa sa mga beneficiary namin ng PWD pension. So, So kumukuha rin ng pension. yes, ma'am. Okay. Tapos siyang matatanggap na 6,000 annually. Sa provincial government of Ilocos Sur po yun, ma'am. So, isa sa mga na-priority si Mark na beneficiary. Mm-mm. Ang tumatanggap po nung ayuda kasi hindi nga makakapunta si Mark dito dahil nga sa sitwasyon niya is yung si Angelo. Oh. Yes, ma'am. Ngayon, bali sa mga collateral information sa barangay, itong si Angelo, ma'am, may mga bisyo, umiinom siya. Mm. Naku po. Kaya, pinayuhan ko si Angelo na sana huwag gamitin yung konti na ayuda na naibibigay sa kapatid niya sa mga bisyo niya. Mm. Kasi minsan pa daw sinasaktan niya si Mark, kaya lumalayas si Mark doon sa bahay nila. Ganun, ma'am. So, lahat po ito nakuha niyo po sa barangay. Yung mga impormasyon. Yes, ma'am. Pero hindi naman po makakarating din sa barangay kung hindi rin sinabi ng pamilya. Tama po ba? O wala pong nagreklamo? Walang nag-report. Mga relatives nila, ma'am. Yung mga tito at mga tita niya doon sa nakapitbahay niya. Yun po yung mga nagsusumbong. Yes, ma'am. At saka yung OPD president po namin, yung president ng PWD doon sa barangay. Mm. Oo. At saka last week lang, ma'am, nagbigay din kami ng ayuda kay Mark na 2,000 yung naibigay. Pero dahil wala si Angelo, dahil bumiyahay na daw sa Manila, yung malayo na kamag-anak na yung kumuha, pero siya yung nagbibigay ng pagkain kay Angelo ngayon. Ay, kay Mark ngayon, ma'am. Oo. Ma'am, lagi bang nadadalaw ng MSW ditong si Mark?
Actually, ma'am, sa ngayon, hindi pa kami nakakapunta doon sa kanila. Pero ang coordination po namin is sa barangay at saka doon kay OPD President. So hindi nagkulang naman ang MSWD at patuloy pa rin yung tulong na naipaparating doon sa kapatid mo, Angelo. Sa akin lang po, ang concern ko lang po, yung sinasabi nila na sinasaktan ko daw yung kapatid ko, hindi naman po totoo. Hindi, ang nagsabi kasi noon, ang nagsumbong sa iyo ang pamilya. Hindi malalaman ng MSWD kung walang nagsumbong. Ibig Yun nga sabihin, po, mahirap may po eh. reporting party. Ang reporting party, sinasabi ni ma'am, ay ang tito at tita mo rin, kamag-anak mo. Pero wala Nakuha pong mo? katotohanan yun. Ay, yan yung ano mo, Angelo. Saka Angelo, Wala wag pong ebidensya. mong ipopost Wag yung mo. MSWD na walang ginagawa. Ha? Opo, nagawa ko lang po kasi tayo, yun, ma'am, sa humihingi ka ng Teka, tulong teka, tumahimik ka muna. 'Di ba? Ito Angelo, naaawa ko sa inyo pero mali ito ha. Huwag mo Opo, silang sisiraan sa social media na wala silang ginagawa. Isipin mo, ikaw yung humihingi ng tulong. 'Di Opo, ba? sir. Nagawa ko Mali lang naman yun. po yun. Nagawa ko Okay. lang naman. O ganito, Angelo, ang sabi nga namin, ikaw hindi ka na minor de edad eh. Opo, Ang nilapit mo, yung kapatid mo. Tutulong kami sa kapatid Tutulong mo. kami sa kapatid mo, pero Oo, sa iyo pero yung hindi. personal mong issue, Ay, hindi po. okay, labas na para kami sa dyan. kapatid ko lang po itong Eh kung ano-ano pa yun na pinang-iinom mo raw, o sino kanino naman nanggaling yung sumbong na yan, edi sa kamag-anak mo rin. Hindi, sa pera ko po yun. Kung magiinom po sana ako, sa pera ko po Hindi, yun. wala kang trabaho, Angelo eh. Hindi po, minsan nagpapadala din yung jowa ko. O jowa mo, aasa ka sa jowa mo. Pwede ka naman magtrabaho, Angelo eh. Pwede mong suportahan yung kapatid mo. Magtrabaho Opo, ka. ang problema Kasi ko- pwede mong iwanan ang kapatid mo sa mga kamag-anak mo. Ay, naku, ma'am. Nandun naman yung tsahin mo. Tama po ba, ma'am? Nandun yung mga tsahin niya tsaka tsuhin na nag-aalaga rin? At tumitingin? Ang isa pa, ma'am, na issue, natatakot yung mga tita at tito nila pag nandyan si Angelo. Kasi inaaway sila. Ayun pala eh. Ma'am, siguro ang concern lang natin doon na lang tayo kay Mark, ma'am, Kay no? Mark na lang. Kami po sa Bitag ay makikisuyo na lang na madalaw, masilip. Yung kondisyon, Yung kalagayan kondisyon po. ng kalagayan po nitong si Mark. Tapos siguraduhin din po natin na yung ayuda pong maibibigay po ng inyong tanggapan ay didiretso at doon mismo sa beneficiaryo po na itong si Mark Bonifacio. Ano po? Yes, ma'am. Opo, na mailalagay po sa tama. Ano po, ma'am? Yes, ma'am. Yes, maraming salamat sa inyo, ma'am, ha? Okay, ma'am. Okay, thank you po. Oh, Angelo, Thank you, ma'am. ikaw naman, oh. Ay, nako. Parang nagkaroon pa tayo ng doon, parang problema sa mga nalaman natin. Nalaman patuloy natin yung ano. Pero ang main concern lang naman dito ng Bitag is doon kay Mark. No? Basta doon sa Para kapatid mo matulungan tutulong siya. kami. Pero wag na Okay? wag mong sasaktan yung kapatid Kapatid mo. mo. Hindi po, ha? ma'am. Hindi ko po sinasaktan. Okay? Kasi alam mo, lumapit ko ka sa amin, di ba? Pag may nakarating sa amin na ikaw naman yung nirereklamo, tutulong din kami doon at kami yung Opo. makakalaban mo. Basta sa amin, pro-family kami. Opo. Gusto namin, alagaan mo yung kapatid mo. Opo. Huwag mong gagamitin yung pera, pang Opo. inom, pang Hindi po. bisyo, huwag mo Hindi po. siyang sasaktan. Hindi Kasi once na makarating sa amin yan, Mark, kami ulit yung makakarap mo pero hindi na bilang nagrereklamo, inirereklamo. O, teka, Okay. ending yun ng papa mo. Nandiyan pa si Mang Alberto. Baka kausapin mo papa mo. Ito ka, ma'am, nakikinig po ako. Opo, Mang Alberto, ano mo narinig mo to? Siguro mag-usap Ayun na nga, kayo ma'am, nito eh. ni Angelo, ano? Yun ang problema ko dyan, ma'am. Hayaan nyo, ma'am. Salamat ng marami sa mga tulong niyo po, ano. Opo. Ang sa akin lang po, malaking pasalamat ko na rin na lumapit din siya sa inyo at na Opo. matulungan din yung anak ko dahil wala naman ako masyadong kakayanan mabigay ko sa kanya dahil Yes sa po. pamilya din ako. Hayaan mo, ma'am, at pag nakaluwag-luwag ako, pupunta din ako dyan, bibisitahin ko Yeah, yan. oo. Yan ang mahalaga, Sir Alberto. Oo, Kahit kung puntahan wala mo. kang pera, at least puntahan mo yung anak mo po, no? Dalawin mo po yung Yes. anak mo, Mang Alberto, ha? Silipin ko po yan, ma'am, kasi kailangan ko rin talaga dahil hindi mo talagang nawala sa isipan ko yan. Kahit may mga napulit Ikaw pa, pwede bakit nakausap? sa isipan ko din. Hindi ka na talaga yan. obligasyon ng papa mo. Oo. Sige na. Ano sasabihin mo pa sa papa mo? Hingi ka ba ng pasensya? Personal yan. Hindi kung ano na lang pa sa pupunta ko dyan sa personal dyan sa anak ko na yan. Silipin ko rin kung anong kalagayan din niya. Ay, yes po. Puntahan niyo po yung Opo, anak mo po, ha? Opo, sir, ha? Mahal- Pasilip din Opo, po yung ma'am, anak opo, sir. ninyo. Opo, sir. Salamat, maraming salamat dyan Opo. sa, ma'am, sa mga advice niyo at tulong at kahit paano at naanuhan din ako sa mga sa Pinayan. Kahit man ako tatay, nakukonsensya man din ako sa anak ko na yan. Siyempre, anak ko yan, nidugo ko yan. Yung dalawang yan.
Okay Ayaw po. ko lang sana na kagaya ng nalalaman ko sa mga tiyahin na sinasaktan pala niya. Mas lalo tuloy ako nasasaktan sa ginagawa niyang kuya niya na yan. Siya ang maisip. Siya dapat mag-alaga dyan, ma'am. Hindi niya dapat pabayaan yan. Dapat pagtatanggol niya yan. Alam naman niya siguro special side yan. Opo. Hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Then, maliit pa naman, okay pa naman yung mga yan. Pero yung maliit pa talaga yan, talagang alam ko na yung isang special side talaga yan. Oo. Kunin nyo na lang po kaya si Mark po, Mang Alberto. Hindi ko yan nakukuha ko yan, ma'am. Dahil hindi man ako mapagtrabaho sa bukid. Magbabantayan ko yan, takbo ng takbo yan. Eh, may anak ka naman po dyan na iba po na pwedeng magtumingin po. Kaysa inaasa nyo na lang po dito. May mga pasok po sila, may mga pasok sa school, hindi man nila maalagaan yan. Tsaka kapag naggagamot naman po, Mang Alberto, nagiging maayos naman. Tapos, yun na nga, patutulungan na rin natin sa DSWD at MSWD kung saan nyo ililipat. Para po may tuloy-tuloy. Ako na lang talaga pupunta dyan. Pupunta lang ako talaga dyan sa Ilocos na bahay nila. Ako na lang talaga pupunta para malaman ko na rin kung anong mga usapin dyan sa Ilocos doon sa pinitira ng anak ko sa bahay nila. Opo. Sandalin ko na rin Kung yan. hanggat maaari po, makuha nyo po yung anak nyo, ha? Sige po, Okay, ma'am. Pag sige ano, try ko. Oo. Yung sasabihin mo ba sa papa mo, susumbatan mo o hihingi ka ng pasensya? Hingi na lang po ako ng pasensya. Oo, kausapin mo papa mo. Mang Alberto, pakinggan mo si, si Angelo. Angelo, Pa. kausapin mo. Pasensya ka na kahit mali yung ginagawa mo. Gusto ko lang naman Hindi na nga. Huwag mo sabihin mali ang ginagawa ng papa mo. Ikaw mali din ang ginagawa mo eh. Akala ko pa hihingi ka ng patawad. Ay, susumbatan mo pa. rin pala. Sabi ko nga, respetuhin mo yung ama mo eh. Diba? O kausapin mo ng maayos. Ayusin nyo. Opo, ma'am. No? O kausapin mo papa mo. Pa, pasensya ka na. Patawarin mo ako kung anong nagawa ko sa inyo. Pumunta po ako, dumulog po ako dito kasi dumulog po kasi ako dito para sa kapatid ko po kasi andyan naman kayo sana na ama. Hindi niyo naman po magawang sustentuhan yung anak niyo. Ayun na nga, sisilipin na nga niya. Wala nga pang May gagawin na siya. May gagawin Si Angelo, may pagkakulit din ito. Oo, may pagkakulit ka rin, ano? Oo, tutulong na nga. Marami na nga ahensya ng gobyerno eh. Yung ahensya ng gobyerno, sabi niya, tutulong. Pero kailangan din nating tulungan yung mga sarili natin. Huwag nating iaasa sa gobyerno. Ikaw tutulungan ka, mabibigyan ka ng livelihood nga. Sabi ng MSWD. Para makapagtrabaho ka, para matulungan mo yung papa mo at ibang mga kapatid mo at sustentuhan din yung kapatid mo. Naintindihan mo? Opo. Hindi Hindi, para kahit sa kapatid ko na lang hindi po sana. parang pang-inom mo. Kasi sa kapatid Okay ko na lang po? po sana. Kasi may mga anak naman siya doon sa kabila. Siya naman po ang... Ayun na nga. Pwede mo na din to eh. Opo. Di ba? Mga kapatid mo rin yun, dugo mo rin yun eh, di ba? Opo, pero Para hindi kahit naman pa paano po makatulong ka rin. Okay, sige. Ayan na ha. Sige po, Mang Alberto, kami po nagpapasalamat din sa inyo sa pagsagot niyo po Opo, sa sir. amin. No? At least, Opo. ngayon, nagkaroon ng pag-uusap at nangako naman kayo na sisilipin niyo tong anak ninyo. Ang importante lang naman talaga po, maparamdam niyo pa rin na ama kayo para sa kanila. Opo, sir. Pasensya na rin po dyan kay Angelo, sir. Sorry naman po sa anak ko na yun. Talagang andyan naman talaga siya dapat magbantay sa anak niya. Sorry po kapatid, mga sa kapatid. nangyari. Anak niya, anak Oo. Anak ko na rin, mga anak ko na yung dalawang yan eh. Opo, Di ba opo. nagkatanggihan? Oo. Sige po. Sige po. Maraming salamat po, Sir Alberto. Sige po, salamat po, sir. Oh, Bless po okay. sa inyo dyan. Opo. O, yan mamaya, mag-usap ulit tayo sa baba ha. Mamaya ha, at least. Siguro, ngayon kasi nasa studio, medyo na ano siya eh. Parang it's that time na i-release lahat. Mamaya sa studio, Para baka may- ma-endorse ka namin sa DSWD ha. Yes po, ma'am. Sige. Parang ano, Ma'am Tonet, parang pelikula, may plot twist. Di ba? Di ba, Liz? Sige, mamaya usap tayo. Alright. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo. Susunod. OFW sa Oman, may sakit ng nararamdaman. Bitag, tulong. Gusto ko nang umuwi ng Pinas. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, para sa ating pangalawang sumbong, isang OFW sa Oman, nais daw umuwi. Dahil may karamdaman. Oo. Para sa pamilya, nakikipagsapalaran bilang isang kasambahay sa bansang Oman ang 32 anyos na si Mary Ann. Ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ng pagsasakripisyo ni Mary Ann natuldukan matapos dumapo sa kanya ang hindi maipaliwanag na karamdaman.
ang kanyang pamilya dumulog sa hashtag ipabitag mo upang humingi ng tulong mapauwi ang kanilang kamag-anak. Ayon daw kasi sa agency ni Mary Ann sa Oman, kailangan daw muna niyang mabayaran ang mga nagastos ng kanyang sponsors bago ito mapauwi ng Pinas. O detalye ng sumbong, panoorin muna natin. Ako po si Marlon Texon, kasama ko po ngayon ng aking biyanan. Kami po ay lumapit sa hashtag ipabitag mo. Humingi po kami tulong kay Sir Bentol po dahil po ang aking asawa nasa Oman. Nagkasakit po siya doon sa matris po, saka sa tagiliran. Nagsimula po magtrabaho yung asawa ko April 6 po. 9 months na po siya ngayon doon sa Oman. At ang trabaho niya po ay kasambayan po siya doon. Nung una pong trabaho niya, maganda naman pong trabaho. Nung nagtagal po, bigla na lang po nag-iba. Hanggang pong nagkasakit siya, gusto na po siyang umuwi kasi po di na po niya kaya yung trabaho niya doon. At dahil po din sa sakit niya, hindi na po siya makatayo ng maayos, makapaglakad. Nahihirapan na po, gustong-gusto na po niyang umuwi. Sir Ben, sana po matulungan niyo po kami. Gusto na po namin mapauwi yung asawa ko. Kasi po, nahihirapan na po siya. Hindi na po talaga niya kaya. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ako po si Mary Ann Aquino. Humingi po ng tulong sa inyo. Ako po'y nagkasakit. Sa gilid po ng sikmura ko, sumasakit sa sagliran, puson, balakang, at sa masilang bahagi po ng aking katawan. Ngayon po sana ako. Gusto ko na lang po umuwi. Sana may matulungan ako makauwi. Ayan, so yan yung panawagan ng OFW sa Oman na makikita natin na talagang hirap na siya sa kanyang kalagayan. Okay, so makakausap natin ngayon live sa ating studio ang pamilya ng OFW sa Oman na sina Marlon Texon at Rosemary Ramos. Magandang araw po sa inyo. Magandang. Apo. So si Marlon Texon, ikaw yung live-in partner. Tapos si Ma'am Rose, Rosemary ay yung nanay. Opo. Ma'am, kamusta po si ngayon? Kumbaga, Kailan habang huling nakausap? Yes, huling nakausap. Ano yung kalagayan niya? Kagabi po, huling pag-uusap namin, Hmm. may pupuntahan daw silang amo niya. Pinag-agayak siya. Yun lang po ang sabi niya sa akin. Kasama yung amo. Opo. Lakasan natin, ma'am. Lakasan natin. Kasama po yung amo niya. Hindi daw po niya alam kung siya Saan pupunta. Okay. Yun po ang sagot niya. Pero ito ba nakakausap nyo naman yung agency nito? Kasi syempre, pag ang isang OFW, kumbaga may problema, ang takbuhan yan sa agency, di ba? Di ba? So, nakakausap nyo naman. Hindi po, sir. Hindi nyo nakakausap. Dalawa yan, di ba, Ma'am Tonet? Merong agency sa Pilipinas, merong counterpart din sa ibang bansa. Parang yung nabasa ko kanina, ayaw pauwiin dahil kailangan munang bayaran yung nagastos ng sponsors para, kumbaga, mapauwi siya sa bansa. Opo, yun nga po ang sabi. Sino sa kanya. sabi niyan? Sa kanya po. Nung agency. Opo. Dito sa Pilipinas o yung agency dun sa Doon po. Sa Oman. Sa Oman. So, hindi pa kayo nakadulog dito sa kanyang agency dito sa Sa Pinas? Pilipinas. Hindi Ito po. yung local, recruitment agency. Partnership kasi yan Meron dito sa Pinas, tapos pag nandun na sa ibang bansa, merong counterpart. Yun yung Foreign Recruitment Agency na tinatawag, FRA, na tinatawag nila. So, kayo ay nakausap nyo ay yung FRA at hindi yung kanyang local agency dito? Nakausap po yung agency dito Nakausap ko po yung agency dito. Sabi po, gagawa ng report para mapabalik sa agency sa Oman. Kasi po sabi na po ng Oman sa agency doon, kailangan po niya magbayad ng ginastos ng So, nakausap mo yung agency dito? Opo. Sa Manila? So, paano po kayo nag-usap? Pumunta kang personal o? Kanila lang po. Kaninang umaga. Chat. Chat lang po. Nag-chat. Pero kailan pa dumaing si Mary Ann? Kailan pa dumaing? Nung 14. Nung 14 po na to. January Nagkasakit siya. 14. Opo. Dumaing na siya. Opo. Na may Tapos po, nararamdaman. nagsalita, nagano po siya sa agency niya, nakunin na lang siya doon para makauwi na lang. Sabi po ng agency,
kailangan po niya magbayad. Sige. Din, basahin siguro muna natin yung notes, no? Nung Sige, mga, para may guide yung mga nanonood. April 6, 2023, nagsimula magtrabaho sa Oman si Mary Ann bilang kasambahay. So, sa ngayon, 9 months na siya sa Oman. So, ito na yung tinatanong mo, Ma'am Tonet, no? January 14, itong taon, tumawag si Mary Ann sa pamilya na may nararamdaman na siya sa kanyang katawan. So, 3 days after, nung January 17, tumawag siya kasi hindi niya na raw kaya yung sakit at gusto na niyang umuwi ng Pilipinas. So, nagpa-check up naman daw si Mary Ann, at sinabing sa kidney stone lamang ito. Kumbaga yung problema. Pero may nakapa na siyang bukol sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Ayan yung picture. So, medyo nag-bloated na yung tiyan ni Mary Ann, no? So, nagsabi raw siya sa kanyang agency sa Oman, subalit pinapabayaran daw muna sa kanya ang nagastos ng sponsors bago siya mapauwi. So, yun ang bago siya. Grabe naman. Pero matanong ko po, naku-curious ako kasi yung tiyan niya lumaki. Pero kidney lang daw ang problema. Meron na bang, kumbaga, na-diagnose na siya kung anong klaseng sakit? Kidney lang po sinasabi ng amo niya. Amo? Wala bang yan? Siyempre, meron niyang resulta kung Wala pina-check up pong pinapagitang resulta. So, hindi natin alam kung talagang pina-check up to Yung ng last kanyang po amo. niyang check up, may nakausap siyang Pilipino doon, doktor, naghingi po siya ng resultang mga papel po. May nabigay ba? May nabigay naman po. Oo, anong nakalagay? Matago po siyang Anong nakalagay Binigyan. doon? Hindi ko po alam kung ano po yung papel na yun. Okay. So, talagang parang nakikita ko, in need na talaga mapauwi Oo, ito. kumbaga, No? urgent Sa na nakikita talaga. natin sa kanya. Pero nadalaw naman po daw ba siya ng FRA doon? Kasi nakapagsabi. Sabi niyo nga, nalaman ng FRA doon. Nadalaw ba siya? Hindi mo Bisita yung kalagayan niya. hindi po naman sabi. Hindi niyo nasabi. Hindi na. Pero kagabi ang huling usap ninyo. Kagabi ho. O siguro, kailangan natin makausap yung OWA para dito, Oo, para maidulog masilip natin. ka agad. Oo. Oo, kasi Pauwi na po sana. yan ang iyaan Wala natin. siya lumakad. Hindi na po niya kaya Hingin tuhod. masyadong maglakad. Ano ngayon, nagtatrabaho pa ba siya o nakahiga na lang? Anong sitwasyon? Nakahiga na lang po. Talagang na siya. Kahiga na lang Hindi na siya. kaya. Hindi na po na kayang maglakad. Hindi naman Tapos siya di na po pinapadala ng pagkain mo. ang amo. Minsan po, tinapay. So, kumbaga may problema rin sa amo na Apo. hindi siya parang Napapakain. napapabayaan siya. Opo. Pababayaan na po siya doon. Ang amo niya banyaga rin sa Oman. 2 years contract? 2 years contract 2 po years siya. contract. Pangatlong amo na po yun. So, hindi yan yung unang amo talaga na Opo. nag-sponsor sa kanya papunta doon. Opo. So, bali, ipinasa na siya sa iba't ibang amo. Opo, So, ito ay pasapasa pangatlo na na. po siya. Ha? Pinapasa-pasa na po siya sa ibang amo po. Pero dito siya sa amo na to tumagal. Ilang buwan na siya sa amo na to? Mag-aanib. 6 na po. So dito, sa 3 buwan na yun, 2 among pinagdaanan, dito siya tumagal sa isang amo. Okay. So siguro, nasa linya natin ngayon si Attorney Sherilyn Malonzo, Director ng OWA Operation Center 24/7. Magandang umaga po, Ma'am Sherilyn. Gandang umaga, Ma'am Tonet and Yes po, Sir ma'am. Dean. Yes Magandang po, umaga ma'am. po, attorney. Ma'am, ito na naman po kami dudulog sa inyo. Ano po? Na meron na naman tayong isang kapwa OFW po na nasa Oman na nagkaroon na daw po ng karamdaman. Nais lamang daw po na makauwi ng Pilipinas. Oo. Ang niya po kasi, attorney, ang kumbaga nahihirapan na yung OFW sa kanyang karamdaman na nagkaroon ng bukol sa bandang maselang bahagi ng katawan, parte ng katawan. At ngayon, sobrang sakit na raw at nagpadala sa amin po ng mensahe, attorney, ng video message na talagang hindi niya na daw po kaya at gusto niya nang umuwi. Kaso ang problema po, attorney, ayon daw dun sa agency sa Oman, kailangan daw munang bayaran yung nagastos ng sponsors bago siya mapauwi ng bansa. So, yun po yung sumbong ng kamag-anak na nandito po ngayon sa studio. So, ano po ang natin, attorney, magagawa po natin dito? Actually, nung in-endorse
kahapon po ng programa nyo ito and inform me about the program today po. In-endorse na po kagad namin to sa aming welfare officer po sa Oman. Po namin si Mary Ann, yung ating OFW si Mary Ann Ramos Aquino, and ganun din po ang kanyang PRA. Etong si Mejia, International Manpower, para nga to address concern ni Mary Ann. And then, nung nakita rin namin, nireport din sa amin na siya po ay nag-undergo na ultrasound nga noong January 13 at noong January 16 naman, CT scan, no? For her abdomen and pelvis. At may mga nakita nga na parang mga maliliit na bato. So, yun yung, So, lumalaki na nga po yung chan and all. Kaya ito po is treated as an urgent case po talaga. And then, nung nakausap po namin si Mary Ann po kanina, actually, meron po siyang send sa amin na video na hawak ng kanyang employer yung kanyang passport at yung kanyang ticket. So, ito ay kinukonfirm pa po namin, no? So, hinihintay lang po namin yung confirmation din kasi kaya namin tinawagan yung PRA to confirm with the FRA kung book ticket na ba talaga to at confirm na. Kasi kung totoo po ito, ang nakalagay po sa pinakita sa amin ni Mary Ann kanina is that yung flight ticket niya is that January 21 po, no? So, bukas ang kanyang alis. Ay sa Sunday at ang kanyang dating sa Pilipinas ay sa Monday. So we are still confirming this po. Yung kasi di pa namin nakita yung exit visa but only the ticket po. Ayan, so yun naman pala ma'am, saka si yung nanay, no? Meron naman pala pero i-confirm pa to ha. So parang ayon sa OWA, yun nga, baka ang uwi na is ang flight Monday. niya Monday, January 21 lilipad na. Tapos ang dating sa Monday. But yet to be confirmed yan. Pero let's hope na yun nga makauwi agad sa lalong madaling panahon. So, attorney, kami po ay nagpapasalamat din sa inyo at hingi rin po sana kami ng update hinggil dito sa kalagayan po ni Mary Ann, yung OFW. No? So, nalaman naman po namin na kumbaga nakikipag-cooperate na rin naman po pala yung agency sa inyo para sa pagpapauwi dito kay Mary Ann. Yes, din. Opo. Mamonitor namin closely hanggang makauwi siya. Opo. Yes po. Attorney, nagpapasalamat po kami sa mabilis na pagtugon. Ano po? Opo. Ganyang kabilis ang OWA. Oo. Kagabi lang namin inilapit. Meron na kaagad sagot today. Diba? Diba? Opo. Welcome po. Opo. Salamat po. Nakakauwi din po ako. Okay, thank you, Attorney. Attorney, Thank kami po you. yung nagpapasalamat. Opo. Salamat po. Walang anuman po. Welcome po. O yun, makakauwi na daw. No? Kaya ang gagawin ng OWA, ano lang to, ugnayan na lang, no? Kumbaga, Ugnayan na lang, coordination na makakauwi lang, siya. monitoring. At lahat naman ng sinabi ni attorney kanina, positive na nalaman ko na pina-ultrasound naman pala siya, CT scan, nakausap kanina ng OWA, at yun nga, may ticket at passport na yung amo, di ba, na nakalagay daw January 21 yung flight. But i-confirm, di ba? So, para at least official na talagang uuwi na siya. Oo. So, ayun, asahan natin yan, ma'am. Ano pong nararamdaman nyo ngayon na nalaman natin kay attorney na uuwi na pala? Nabunutan po namin. Nabunutan kayo ng tinik. Apa. Kayo ba, kumbaga, masaya talaga na uuwi na. Kumbaga, ang bilis umaksyon ng OWA. Agad-agad, tinawagan nga namin kagabi pala, kahapon. Kagabi, Ngayon palang, natin umaksyon kagabi. na yung OWA. Papasalamat din po ako at, na ko agad yung hiling namin na makauwi anak ko. Saang probinsya po kayo, ma'am? Sa Mga Cabanatuan City po. So Cabanatuan pa kayo galing, ano po? O sige, kasi ang sabi ng OWA, naipakita daw ng agency na may passport na at ticket. No, confirm na yung pag-uwi. Tawagan niya natin yung agency kung totoo nga talagang mayroon na silang naibigay, no? Kasi unang-una sa lahat talaga sila yung dapat mauna na natin yung welfare nung ano. So, nung panahon ba na umalis siya, fit to work naman siya siguro, ano po? Opo. Nung umalis siya, okay naman siya. Okay naman. So, doon na lang talaga na nagkaroon ng problema. Pero kumusta naman yung niya, syempre, ng mga unang buwan, kamusta naman yung buhay niya daw doon? Baka sa pagkain or sa lifestyle niya doon. Di ba? Pagkain niya po, mami, lagi lang po, cup noodles.
Kaya pala. Hindi healthy Oo, yung kakakap kanyang mga noodles po, no? kinakain. Oo, Tapos- kaya nagka-ano sa... Maga, tanghali. Minsan po yung tinapay lang. So, walang kanin. Hindi Madalang katulad dito sa atin. Opo. Tinatinapay lang sila doon. Kapag ako nandun din, hindi ako mabubuhay. Kasi kung tinatinapay lang. Itong ano ko, talagang kanin to. Oo. Okay din. Ayan, so makakausap natin sa kabilang linya ang welfare officer ng MEHA International Manpower Agency, si Abigail Buena. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Abigail. Nandiyan na ba sa kabilang linya, Miss Abigail? Good morning, sir. Ayan. Ayun. Ma'am Abigail, si Bitag din po ito sa hashtag ipabitag mo. Kasama ko po si Bitag Tunet. Nakalive po tayo ngayon sa IBC 13 at CLTV 36. Pati na rin sa aming mga social media platforms, ma'am. Yes po. Ma'am Abigail, nandito ngayon yung pamilya nung OFW na si Mary Ann sa Oman, no? Ano po ba, ma'am, matanong namin po bilang kayo yung agency dito sa Pilipinas, ano po ba yung, kumbaga, status or kalagayan nito ni Mary Ann ngayon? Yes, good morning po. Sir, bali si worker dinala na kagabi sa accommodation po na agency natin sa counterpart sa Oman. Okay. Tapos po, kakakausap lang din po namin si worker. Ang bali, gagawin po muna namin process. Ang aayusin po namin, ipacheck po muna si Ate Mary Ann doon. Para po, kasi hihingi lang po ng clearance na kasi hindi siya pwede magbiyahe na ganun po yung kalagayan niya kasi halos hindi po siya makatayo eh. So si worker pumayag na po na ipa-check up muna siya din. Nahanapan din po namin siya ng ticket para mas mapabilis po yung pag-uwi niya. Opo. Okay. So, ang ano dito, para masiguro lang na safe yung kanyang pagbiyahe. Yes, ma'am. Yes, sir. Kasi di ba, mahirap naman po si worker bumiyahe ng ganun yung kalagayan niya, di ba? Tama naman po kayo dyan. Opo. Kasi mahirap po tumayo si worker, maglakad, may naiinda pong sakit. So, pagpunta pa lang, paglakad lang po, hindi niya magawa eh. So, i-make sure lang po namin na okay po siya muna bago siya umuwi. At least mabigyan po siya, alam niya po yung gagawin niya kung sakaling umatake po ulit yung nararamdaman niya na sakit na yun. Ito pong kalagayan ni Miss Mary Ann po, paano niyo po nalaman? Tumawag po ba siya sa inyo yung mismong OFW or may nagpaabot po sa inyo ng impormasyon? Nagbigay po siya ng information, sir. Tapos kakausap ko lang din po si Mary Ann. Ito lang po, before po kayo tumawag. Okay. So, kumbaga, ito lang, si recently worker- nyo lang Si nalaman. worker po, pumayag na po siya na ipacheck muna siya bago siya umuwi. Kasi nag-aalala din po kami sa kanya na bumiyahe po siya ng ganun yung kalagayan niya. Tama naman kayo Tama dyan, naman. ma'am. Pero Kasi gusto nung umalis naman po siya, sir, wala naman po siya talagang sakit na. Dito lang din niya nakuha. Ma'am, matanong ko lang, maklaro ko lang kasi kanina, nabasa ko dun sa detalye dito na parang nung una ayaw siyang pauwiin dahil nga kailangan bayaran niya muna yung Kontrata yun, Oo, kontrata. Ano bang nun? Katotohanan po doon? Hindi po. Kasi po, nasa accommodation po siya ngayon, nasa pangalaga po siya ng agency doon. So, kami pa po talaga yung nag-a-assist sa kanya na dapat ipa-check up muna siya. Before po siya umuwi, to make sure na okay po siya, na magbabiyahe. Okay, so makakauwi talaga siya. Yes po. Yes, Oo, alright. sige, So, yun okay. lang naman, ma'am. Guarantee po. Hindi naman po pwede na hindi namin pauwi si worker kasi iba na po yung nararamdaman niya. okay, sige. Kahit Ma'am, sino naman po sir mag-aalala. Okay, tama po yun. Ma'am, sasabihin lang po yung nanay. Pwede po ba Sige po. tatanggalan ng cellphone yung anak ko? Para po, Ay, cellphone po. opo, makontak Sige namin po, yan. mamaya po kakausapin. Pwede po. Ay, ma'am, ganito na lang, no? Kausapin nyo na lang yung family mamaya. Assurance lang. Assurance lang, Opo, mapanatag rin po sila. Ang Ano po? inaano nga namin, ma'am, wala kaming cellphone number ni nanay. Kaya hindi namin siya makontak. Kasi nung alright. may sinend po sa aming wala po yung contact number ni nanay para ma-update namin siya time to time. Oo, tama. Ay, kami po, ibibigay natin po Diba? mamaya po. Oo. Sige, ma'am. Opo, ha? Sige, ma'am. Okay, Sige po. yun ang importante na makauwi na siya, ha? Oo. Pa-assist po Okay, ha, ma'am. ma'am. Oo. Apo. Sige, Okay po, Sige, Ma'am Sige, Abigail. ano ako kay nanay po na baka pwedeng ibigay yung number ko po dun sa mother ni worker. Apo. Mamaya po, ifo-forward po namin sa inyo, Ma'am Abigail. Okay. Oo. Thank you, sir. Okay, with that po, maraming salamat, Ma'am Abigail Buena.
Salamat pa. Ayan. So, ayan na mamaya ha, para at least kayo may direct communication na kayo sa agency. Ibigay natin yung number nyo ha. Para from time to time, ma-update kayo ng agency. Para mapanatag na rin kayo. Apo. Maraming salamat Walang po. babayaran, yun ang malinaw ha. Oo, wala siyang babayar, papauin na yung worker. Okay? Basta ang ano dito, makakauwi siya, kailangan niya lang munang magpagaling ng konti. Kasi hindi naman siya pwede talagang bumahe ng yung karamdaman. Ganun yung kalagayan. Oo. Maging sa amin sa Bitag, no, tutulong na rin kami to follow up para talagang ma-expedite pa yung pag-uwi niya. Okay po? Pumasok na kayo dito sa aming tanggapan. At ang OWA. Hindi namin kayo pababayaan dyan, ha? Apa. Okay po? Maraming salamat po sa inyo. Sige Thank po. you. Mamaya, ma'am. Usap tayo Alright. sa baba. So, higit sa sumbungan, imbestigahan, anumang reklamo, bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo.